Bagamat merong mga tila bad news kamakailan tungkol sa acquisition ng mga multi-role fighters, na naging malinaw, na dahil sa di masyadong pagbigay ng suportang pinansyal mula sa kasalukuyang administrasyon, ay naging malabo ang pagsakatuparan ng pagbili nito ngayong taon, ay may mga bagong posibilidad din naman kahit papano, na maaring ang siyang landas na tatahakin ng Department of National Defense, para lang magkaroon ng dedicated multi-role fighters ang bansa. Sa modernization ng sandatahang lakas ng Pilipinas, partikular ng ating Philippine Air Force, matapos ang naging pagdinig ng Senado kamakailan. Hinggil sa panukalang budget ng Department of National Defense noong ika-7 ng Oktubre, sa isinagawang Senate budget hearing, nag-inquire si Senador J.V. Ejercito, kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, sa posibilidad, na makakuha ba ang Philippine Air Force, ng mga Mitsubishi F-2 Viper Zero fighter aircraft, mula sa bansang Japan. Bilang tugon, sinabi ni Secretary Teodoro, na nagsisimula na ngayon ang Japan, na magbukas ng posibilidad, ng pagbibigay ng pondo o financing, para sa mga defense-related exports. Sa kasalukuyan kasi, ang Japan, sa pamamagitan ng Official Development Assistance Program, at ng Japan International Cooperation Agency, o JICA, ay tumutulong sa atin sa pamamagitan ng financing ng iba't ibang maritime assets, ngunit ito ay para lamang sa sibilyang ahensya, particular ang Philippine Coast Guard. Matatandaang ang dalawang Magbanua-class patrol vessels, ng ating Coast Guard, ay pinopondohan at ginagawa sa Japan. At nitong ang nakaraan, ay inaprobahan na naman nila, ang karagdagang 5 pa na barko, na tinatayang ang first delivery, ay sa pagitan ng 2027 hanggang 2028. Ngayon, ayon kay Secretary Teodoro, ay palalawakin na nga ng Japan, ang ganitong uri ng pagpapautang, at inaakyat na ito ngayon, hanggang sa mga defense equipments projects ng Pilipinas. Maaari nitong mapalawak ang oportunidad ng Pilipinas, na makakuha hindi lamang ng mga barko at kagamitan pandagat, kundi pati ng mga multi-role fighter aircraft. Personal na pananaw ng kalihim. Sa parehong pagdinig, nagbiro ngunit tila nagpahiwatig ng suporta si Secretary Teodoro, nang kanyang banggitin, na di umano siya nagkulang ng awit sa Japan, tungkol sa pag-finance din para sa defense ng Pilipinas. Isang pahiwatig na tila matagal na niyang nililigawan ang Japan tungkol sa ideyang ito, kaya ikinatutuwa niya ang pakikipag-ugnayan na ito ng Japan sa ating armed forces, para sa ganitong uri ng proyekto. Gayunpaman, nilinaw ng Department of National Defense, na bagamat welcome na welcome sa kanila ang mga ganitong hakbang ng Japan, ngunit kinakailangan pa rin ng mga amendment sa umiiral nating mga batas, upang pahintulutan ang Pangulo o ang Department of National Defense, na pumasok sa mga kasunduang may kaugnayan sa foreign financing para sa depensa. Sa kasalukuyan, ang mga ganitong uri ng financing, ay limitado lamang sa mga proyektong pangsibilyan, tulad ng Philippine Coast Guard. Kung ganito kabagal ang ating gobyerno, sa pag-acquire ng mga bagong multi-role fighters, di na nakakagulat kung ang mga F-2 fighters ng Japan, ang siyang maging kauna-kunahang multi-role fighters ng ating bansa. Ang iba't ibang bansa ngayon, ay kanya-kanya ng pirma ng mga kontrata para sa kani-kanilang mga multi-role fighter aircrafts, kaya inaasahan, nahahaba ang pila sa productions and delivery, ng mga eroplanong ito. Dahil dito, mas kumikipot ang mga pagkakataon para sa Pilipinas, na magkaroon ng brand new multi-role fighters aircraft, na posibleng magbukas naman ng pinto, para sa mga alternatibong solusyon, gaya ng mga pre-owned aircraft, tulad ng Japan's F-2 Viper Zero, na isang enlarged version ng F-16 Vipers ng Lockheed Martin. Kung pipiliin pa rin kasi ng Department of National Defense ang Subjas 39 Gripen ng Sweden, para sa multi-role fighter requirements, then kinakailangan ng magmadali ang Pilipinas na makapirma ng kontrata, kung gusto nitong magkaroon ng mga eroplanong ito sa mas maagang panahon. Ito ay dahil nito lamang ika-22 ng Oktubre, pumirma ang Sweden at Ukraine, ng isang letter of intent, para sa posibleng pagbili ng hanggang 150 na JAS-39E Gripen fighters, para sa Ukrainian Air Force, isang kasunduan na maituturing, na pinakamalaking defense export sa kasaysayan ng Sweden.
Bagamat walang ibinigay na eksaktong timeframe, sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na top priority ito, at maaaring i-deliver na ang mga lumang JAS-39C, D Gripen, sa Ukraine sa susunod na taon. Kung mangyayari ito, mangangahulugan ito, na mangangailangan na agad ng bagong JAS-39E Gripen ng Swedish Air Force, na maaaring magdulot ng pagkaantala, sa mga susunod na order ng ibang bansa, na nagpaplano ding bumili ng mga eroplanong ito, kabilang na ang potensyal na order ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, abala na rin ang sub, sa mga order mula sa Sweden at Brazil, at may mga bagong kasunduan din sa Thailand, Colombia, at Peru. Kapag natuloy pa ang malaking order ng Ukraine, tiyak na magkakaroon ng production backlog, na maaaring magpabagal sa delivery para sa Pilipinas. Sa kabilang banda, mas maluwag umano ang production line ng Eurofighter EF-2000 Tranche 5 Typhoon, na isa rin sa nag-offer sa Pilipinas ng financing scheme or soft loan. Ngunit ang mga eroplanong ito, ay napaka-komplikado pa, para sa ating Air Force, na mga single-engine aircrafts pa lamang ang ginagamit. Bago tayo magpatuloy, nais nating magpasalamat sa mga viewers natin, na nag-click sa mga affiliate products natin na nasa description section, lalo na yung mga nag-check out ng mga paninda ng Shopee. Di nyo lang po alam kung paano nyo sinusuportahan ang channel na ito, sa simpleng pag-click nyo lang, salamat po ulit sa inyo. Samantala, ang Lockheed Martin, ay una nang nag-anunsyo, na puno na ang capacity nila, para sa F-16 Block 70-72 Viper, habang abala rin ang Korea Aerospace Industries, sa paggawa ng kanilang KF-21 Boramae, at ang Dassault naman, ay patuloy sa pagtugon sa mga order mula sa India, Indonesia, Egypt, UAE, at Serbia. Dapat ding isaalang-alang ni Defense Secretary Gilberto Teodoro, ang mga posibleng isyung ito, lalo na't ang mga panukalang pag-amyenda sa mga batas at presidential decrees upang pahintulutan ang mas malawak na foreign loans para sa defense procurement, ay maaaring tumagal pa ng buong taon ng 2026, bago tuluyang maaprubahan, maliban na lamang kung ito ay mamadaliin ng Senado. Kaya masasabi nating napaka-crucial, ng agarang pagkilos ng ating Senado, sa pag-amenda ng batas na ito, dahil dito nakasalalay ang magiging kinabukasan ng ating Air Force, kung ito ba ay makakatanggap ng mga brand new multi-role fighters, o kukuha na lang ng mga second-hand, na mga F-2 fighters ng Japan. Para sa balitang depensa at seguridad, ito ang Philippines Defense Enthusiasts, nag-uulat para sa inyong defense update. Maraming salamat po.